Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay ating pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay Pi Network News Recap. Here's what happened in the past 30 days. Kaya yan, isa po itong recap kung ano yung mga kaganapan dito or kung ano yung mga nangyari nitong mga nakalipas na 30 araw or 30 days dito po sa Pi Network. Kaya yan. Ngayon ay mukhang marami po kasing mixed reactions ang community tungkol sa mga updates ng Pi Network. Ang extension ng kanyang KYC or Know Your Customer at ang mainnet migration deadlines ay hanggang November 30 at December 31, 2024. At kung saan ito po ay nagdulot ng frustration sa ilang mga users. Ang ilan naman ay nagdududa na baka magkaroon pa ng karagdagang delays, habang ang iba ay nawawalan na ng pag-asa na makita pa ang open mainnet. Sa kabilang banda, ang Pi Core team ay nag-announce na ang mainnet open roadmap na magpapahintulot sa opisyal na trading ng Pi tokens ay ilalabas na po sa December 2024. Ito ang isang positibong hakbang para sa mga umaasa na makita ang project na magtagumpay. Ang mga recent updates tulad ng pag-introduce ng NFT pool sa PiBridge at ang special podcast na nagtalakay sa launch ng mainnet ay nagpapakita po na ang team ay patuloy na nagtatrabaho para sa ikabubuti ng project na ito. Kaya yan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang Pi Network ay nag-extend ng kanilang KYC at mainnet migration deadlines hanggang November 30 at December 31, 2024. Kung saan ay yan po ang nagdulot ng frustration sa ilang mga users na nagdududa na baka magkaroon pa ng karagdagang delays sa pag-launch ng mainnet nito. Kaya sa kabila po ng skepticism ng community ay inanunsyo ng Pi Core team na ang mainnet open roadmap na magpapahintulot po sa opisyal na trading ng Pi tokens ay ilalabas na po sa December 2024. Yan, most important recent updates. Ang Pi Network ay matagal na po itong umiiral. Ngunit nananatili po itong isa sa mga pinaka-controversial na project sa cryptocurrency industry. Habang layunin nitong payagan ang mga users na mag-mine at kumita ng digital assets direkta mula po sa kanilang smartphones, ang kawalan ng katiyakan kung kailan po ilalabas o ilalaunch ang native token at mainnet nito ay patuloy na nagdudulot ng pag-aalinlangan sa buong community. Sa nakaraang buwan ay inanunsyo ng team sa likod ng Pi Network ang ilang updates at mga paparating na initiatives na maaring maging interesting para sa mga users. Ayan, KYC at mainnet registration. Ang working group ay nag-ulat na mahigit pong 13 million na tao ang nakapasa sa Know Your Customer or KYC procedures, habang mahigit 6 na milyon ang nag-migrate sa mainnet. Itinakda rin nila ang September 30, 2024 bilang deadline para sa mga users na kumpletuhin ang kanilang KYC verification at mag-transition na sa mainnet. Kaya ito po yung kanilang actual na sinabi dito. Sabi po nila dito na siguraduhin po natin na hindi natin mamimiss ang ating deadlines para mag-submit ng KYC or mag-migrate sa ating Pi. Kaya yan. At sabihan ang ating mga security circle at referral team na kumilos na bago matapos ang grace period na ito. Kaya yan po ang kanilang ayon po sa kanilang disclosure. Kaya yan ang PiBridge at NFT pool. Bukod dito, ang PiBridge, isang decentralized financial platform na nagsisilbing tulay sa pagitan po ng Pi Network at iba pang blockchains, ay nag-introduce po ng NFT pool sa kanilang application. Pinayuhan ng team ang mga miners na i-deposit ang kanilang non-fungible tokens para i-stake sa app bago ang September 30, 2024.
Yan ang pagbabago ng deadlines. Noong nakaraang linggo ay binago ng Pi Network ang kanilang deadlines. Ayon sa ulat ng Crypto Potato, ang Know Your Customer or KYC verification procedures, kilala bilang grace period, ay na-extend hanggang November 30, 2024. Habang ang final deadline para sa mga users na mag-migrate sa mainnet ay inilipat sa New Year's Eve. At ayan, marami ang nagpahayag ng kanilang dissatisfaction sa pinakabagong amendments. Ang ilan ay nagsabing ang delay ay maaring isa pang sinyales na ang project ay isang scam. Habang ang iba naman ay nagsimulang mawalan ng pag-asa na ang open mainnet ay makikita pa ang liwanag ng araw. Ayan, the talk show and the subsequent effort. At ayan, nag-host ang PiBridge ng isang special podcast sa katapusan ng August na nangangakong tatalakayin ang highly anticipated na launch ng mainnet. Ang mga speakers sa talk show ay kinabibilangan nila Victor Nguyen, CEO ng PiBridge, Woody Lightyear, founder ng Pi Revolution, Wesley Rocha, marketing manager ng Teltalk International, at Vindicated Chidi or Chidi, isang prominenting figure sa loob ng Pi Network community na madalas na lumalahok sa mga ganitong community gatherings. Ayan, pagkatapos po ng discussion ay sinabi ng Pi Core team na ang mainnet open roadmap na dapat magpapahintulot sa opisyal na pagbili at pagbebenta ng Pi tokens ay i-aanunsyo po sa December 2024. Kaya ayan, marami pong mga users ang pumuri sa hakbang na ito. Sinasabing sabik na silang hintayin ang paparating na disclosure. Ang iba naman ay hindi gaanong optimistiko. Sinasabing ito ay isa na namang delay tactic na hindi susundan ng aktwal na pagsisikap. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito ay kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.